Hello everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang functions sa mathematics. Ating alamin ang definition ng function at ang mga different ways ng representation nito gaya ng equation, table, mapping diagram, at graph. Let's have the definition of a function. A function is a rule that assigns each input exactly one output. Lagi nating tatandaan na bawat input ay may iisang output lamang. Kapag naglagay ka ng isang value o tinatawag nating input, iisa lang ang lalabas na sagot or output. Hindi pwedeng dalawa or higit pa. Example, kapag sa equation natin, maglalagay tayo ng value ng x, for example ay 2, dapat iisa lang ang value na makukuha natin. Narito ang mga example para mas lalo nating maintindihan. So, ito ang function natin. F of x equals x plus 3. Maglalagay tayo ng input. So, ang input natin dito ay yung value ng x. If x is equal to 1. Again, ang input natin dito ay 1. So, ang gagawin natin para makakuha tayo ng result or ng output, isa-substitute natin yung value ng x, which is 1, sa lahat ng x na nakikita natin. So, in this example, f of 1 is equal to x plus 3. So, papalitan natin yung x ng 1. So, magiging f of 1 equals 1 plus 3. Then, 1 plus 3 equals 4. Kung isusulat natin sa ordered pairs, meron tayong positive 1, positive 4. So, ang positive 1 natin ay yung value ng x at ang 4 natin ay yung result. So, again, ang 1 dito ay input at ang 4 ay output. So, yung value ng x natin, which is 1, iisa lang ang nakuha nating result, which is 4. So, ipinapakita nito ang rule ng function. Each input has only one output. So, this is a function. So, let's have another input. Again, same equation pa rin tayo. We have f of x equals x plus 3. Kung ang input natin ay x is equal to 2. Ang gagawin natin, papalitan natin lahat ng variable na x, which is 2. So, f of 2 equals x plus 3. So, magiging f of 2 equals, pinalitan natin yung x ng 2. So, we have 2 plus 3. And the output is 5. So, kung isusulat natin ito sa ordered pair, we have positive 2 sa input at positive 5 sa output. So, again, ang 2 dito ay ang input, ang 5 ay ang output. So, makikita natin, isang input, then iisa lang din yung output. Kapag nagkaroon tayo ng dalawang output, ibig sabihin, hindi na po ito function. Now, let's have another input, which is if x is equal to 3. So, using the given equation, f of x is equal to x plus 3. Again, papalitan natin lahat ng x ng value, which is 3. So, f of 3 is equal to x plus 3. It becomes f of 3 equals 3 plus 3. And 3 plus 3 equals 6. Therefore, again, 3 is our input and 6 is our output. So, kung isusulat natin sa ordered pair, we have positive 3, positive 6. Okay, again, 3 ang input natin, ang isang output natin ay, so eto naman ang iba't ibang ways ng representation of function. A function can be shown in different ways. We have equation form, table of values, mapping diagram, and graph. So, una na dito ang equation form. So, magbibigay ako ng iba't ibang equation and then i-identify natin kung ito ba ay function or hindi. So, again, equation form, this is the most common form. Number 1 example, y equals 2x plus 1. So, this is function. Kasi lahat ng ilalagay nating value sa x ay magkakaroon lang tayo ng iisang output. Same with number 2. Kung maglalagay tayo ng mga value ng x, okay, iisa lang yung output na makukuha natin. Well, number 3, x is equal to y squared. This is not a function. Bakit? Example natin na yung x ay 4. So, kung isa-solve natin, if x is equal to 4,
And then now we have 4 equals y squared. So, isosolve natin yung y. Magkakaroon na tayo ng dalawang output. Magkakaroon na tayo ng dalawang result which is positive 2, negative 2. Ang input lang natin 4 pero nagkaroon tayo ng dalawang output which is 2 and negative 2. So, save with number 4. X squared plus y squared equals 9. This is not a function. Kasi kung i-graph natin ito, makakabuo tayo ng circle. So, magkakaroon na tayo ng dalawang values ng y. Then, number 5, y is equal to absolute value of x minus 3. This is also a function. Absolute value always gives one output per input. Kung uobserbahan natin yung bawat equation 1 to 5, malalaman natin na function or hindi kapag okay lang ang x na magkaroon ng 2 or more exponent basta yung y natin dapat degree of 1 lang siya. Dapat ang y natin ay hindi magkakaroon ng 2 or more exponent. Kasi pag nangyari yon, hindi na siya magiging function. Function, one input, one output. Not function if one output, many output. Now, ito yung pangalawa na representation of functions which is table of values. This lists inputs and their corresponding outputs. Example, f of x equals x plus 3. Same pa rin tayo sa equation. So, kung maglalagay tayo ng 1 as input, 1, papalitan natin yung x ng 1. So, 1 plus 3 is 4. So, magkakaroon tayo ng coordinates na positive 1, positive 4. Same with, kapag naglagay tayo ng input na 2, papalitan natin si x ng 2. So, 2 plus 3 is 5. So, magkakaroon tayo ng coordinates na positive 2, positive 5. So, kung ang input natin ay 3, so 3 plus 3 equals 6. Pwede na nating i-represent sa table. So, meron tayong 1 sa x, sa y naman ay 4. Meron tayong 2 sa x, sa y ay 5. 3 sa x, sa y ay 6. So, ito yung table of values. So, yung unang part, yung column ng x, which is 1, 2, 3, yun yung input. And then, yung column ng y, 4, 5, 6, yun yung output natin. So, again, each input has only one output para siya maging function. So, eto naman, ang table of values natin, which is, this is not a function. Bakit kaya siya hindi function? Kung makikita natin, ang input natin ay x, ang output natin dito ay y. Okay, so sa x natin, meron tayong parehong 2. So, which means, nagkaroon siya ng dalawang output, which is 5 and 7. So, therefore, this is not a function. Next naman natin ay ang mapping diagram. So, dito sa mapping diagram, gumagamit tayo ng arrow. So, this shows arrows from input to output. So, mula sa input na x, which is 1, 2, 3, may arrow tayo na nagko-corresponds doon sa column ng y, which is output. Again, one input to one output. So, this is an example of a function. So, meron tayong mga iba't ibang mapping diagram dito na example. Sa number 1, 1 corresponds to 2, 2 to 4, 3 to 6. Each input has only one output. So, this is function. Sa number 2 naman, negative 1 to 1, 0 to 0, 1 to 1. Even if outputs repeat, each input has one output. So, this is also a function sa number 2. So, sa number 3, ang mapping diagram natin dito ay 2 to 3, 2 to 5, 4 to 6. So, this is not a function. Bakit? Kasi input 2 has two outputs. Therefore, this is not a function. So, let's have an example number 4. So, sa mapping diagram natin, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 3, 3 to 5. So, kung makikita natin, dalawang beses na ulit yung 3. So, meaning, input 3 has two outputs, which is 3 and 5. So, this is not a function. So, again, mapping diagram, one arrow per input. Function yun. Pero, kapag more than one arrow from an input, not a function. Next, let's have graph.
This shows the function on a coordinate plane. For example, the graph of f of x equals x plus 3 is a straight line. Kung ipa-plot natin ang mga points na ito, we have positive 1, positive 4, positive 2, positive 5, positive 3, positive 6. So, ito yung magiging itsura ng graph natin, which is a straight line. Okay? Ito ay function. So, kailan natin masasabi na yung graph ay function or not function? So, dito natin gagamitin si vertical line test. So, ano si vertical line test? If a vertical line touches the graph only once, it is a function. Na kapag nag-drawing ka ng vertical na line sa graph, function kung ang vertical line ay isang beses lang tumama sa graph sa kahit anong x values. Pero hindi siya function kung ang vertical line ay higit sa isang beses tumama sa graph. So dahil function ito, kung guguhit ako ng vertical lines, iisang beses lang siya magta-touch sa graph. Okay. So, kahit saan ako guguhit ng vertical line dito sa graph na ito, isang beses lang siya mag-touch. Kapag 2 or more, hindi siya function. Pag isang beses lang, function. Ano ang pagkakaiba ng apat na representation ng function? Pag equation, gumagamit tayo ng rule. Kapag table, gumagamit tayo ng list. Kapag mapping diagram, ginagamitan natin ng arrow. Kapag graph, meron na tayong pictures. So, all represent the same function, just in different ways. Okay, iisang function lang ang tinutukoy, pero iba't ibang paraan lang kung paano natin siya i-represent. Para mas maintindihan natin ang vertical line test, abangan ang susunod nating video. Tatalakayin ko kung ano nga ba ang vertical line test, paano ito ginagamit para malaman na kung yung isang graph ba ay function or hindi. Sana ay may natutunan ka at sana ay nakatulong itong video na ito sa iyo. So please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! See you sa next video!